Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at isang mainit na pagbati sa inyo mga kababayan ng isang Happy New Year. Ayan, minsan pa, narito naman tayo sa pinakabago at pinakaunang episode ngayong taong 2025. At minsan pa, magkakadaw pang palad na naman po tayo sa isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bayan po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines at sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating balitang bayan ang mga magigiting at masisipag na estudyante mula sa Brooks Point National High School o BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-11 araw ng Enero, taong 2025. Ako po si Bernardino Yap Jr. At ako naman po si Micaela Joan S. Estillero mula sa Brooks Point National High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng MIO interns ng Brooks Point National High School o ang BPNHS News Team. Kasiyahan sa bayan, matagumpay na idinaos. Mayor Benedito, masayang welcome ang 2025. Mayor Benedito, masayang dinaluhan ng year-end at Christmas party ng iba't ibang opisina sa bayan ng Brooks Point. 14 million pesos budget para sa service recognition incentive aprobado ng Sangguniang Bayan. Mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, masaya itong tinanggap. Sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremony ng electrification project ng pamahalaang lokal ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Department of Agriculture, namahagi ng tulong financial sa 3 magsasaka at mangisda sa Barangay Tugtog. Updated Tourism Code ng bayan ng Brooks Point ipresenta para sa masiglang turismo. Mayor Benedito, dinaluhan ng blessing ceremony ng mga bagong makinaryang pangsaka ng malulunan farmers. Pagpupulong ukol sa 2024 accomplishments at plano para sa taong 2025 ng MADAC at FPOC, pinangunahan ni Mayor Benedito. Brooks Point Municipal Science, Technology and Innovation Committee, pinangunahan ng special meeting para sa pagpapalawig ng inobasyon sa bayan ng Brooks Point. Mayor Benedito at mga organisasyon, pinagtibay ang kasunduan sa disaster response ng bayan ng Brooks Point. Provincial Social Welfare and Development Office, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito para sa external assessment ng Child Development Centers. At pagpapakilala ng Basket Palawan sa bayan ng Brooks Point, sinuportahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, kasiyahan sa bayan, matagumpay na idinaos Mayor Benedito, masayang welcome ang 2025. Para sa detalye, narito ang BPNHS News Reporter, Marshall Isarat. Balitang Bayan. Sa layuning maghatid ng saya sa buwan ng Kapaskuhan, matagumpay na idinaos ang taunang selebrasyon ng kasiyahan sa bayan noong Disyembre 2024 sa Octagon Covered Plaza, Brooks Point, Palawan. Buong suporta ang ipinamalas ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at mga membro ng Sangguniang Bayan kasama ang iba't ibang sektor ng pamahalaan, pampubliko at pribado na nagbigay kasiyahan sa mga residente ng bayan. Nagpakitang gilas din sa entablado ang paaralang Maasin National High School, Ipilan National High School, Inilyutahan National High School, Abueg National High School, Southern Palawan Christian Academy,
Brooks Point National High School at Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, katuwang ang St. Joseph, the Husband of Mary Parish. Naging makulay ang gabi ng pagtatanghal ng Men in Uniform, 4-H Club Federation and Rural-Based Organization, Women's Association in Brooks Point OFW, Palawan Provincial Capital Performing Group, at performers mula sa tanggapan ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Nagbigay din ng aliw ang Arcus Fratmen at local dance, community dance sa kanilang makabagbag damdaming palabas. Natapos ang pagdiriwang sa Countdown to 2025 noong ika-31 ng Desyembre, kung saan pinasalamatan ni Mayor Benedito ang lahat ng nag-ambag ng tagumpay sa selebrasyon. Ani niya, ang dedikasyon ng bawat isa ay isang inspirasyon upang patuloy na magbigay buhay at kulay ang mga pagdiriwang sa Brooks Point. Marshall Sarag, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Marshall. At sa Balitang Pambayan, Mayor Benedito, masayang dinaluhan ang year-end at Christmas party ng iba't ibang opisina sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni BPNHS News Reporter Darwin Maghanoy. Balitang Bayan. Malugod na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang ilan sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan ang year-end at Christmas party ng iba't ibang opisina ng pamalaang lokal, mga barangay at organisasyon ng buwan ng Disyembre taong 2024. Kabilang na nagpa-unlock ng imbitasyon upang ipagdiwang ang year-end party ang mga iba't ibang opisina at departamento ng pamalaang lokal, mga opisyalis working forces ng mga barangay, mga kawani at miyembro ng Persons with Disability o PWD, barangay health workers o BHW, senior citizens and daycare centers ng mga barangay at ilan pa sa mga non-government offices at private associations. Sa kanyang talumpati, ipinaabot ni Mayor Benedito ang kanyang pasasalamat sa bawat grupo ng kanilang walang sawang dedikasyon sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan ng Brooks Point. Aniya ang kanyang presensya sa mga selebrasyon ay patunay ng suporta ng pamalaang lokal sa kanilang mga pagsusumikap. Hinikayat din niya ang lahat na magkaisa at palakasin ang kanilang samahan para sa mas matagumpay na taong 2025. Darwin Maghanoy, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Darwin. 14 million peso budget para sa Service Recognition Incentive aprobado ng Sangguniang Bayan. Mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, masaya itong tinanggap. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Janelle B. Diaz. Balitang Bayan. Aprobado via unanimous decision sa special session ng Sangguniang Bayan araw ng Huwebes, December 19, 2024. Ang resolusyon na naglalaman ng proposal budget na nagkakahalaga ng 14,092,548 peso na itatalaga sa mga collective negotiation agreement at service recognition incentive o bonus ng mga opisyales at empleyado ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Ang pondo ay nagmula sa surplus o savings ng mga bawat opisina at mga realignment o reprogramming fund na inilaan sa mga public servants dahil sa kanilang matapat at mahusay na paggampan sa kanilang tungkulin. Kasabay ring naaprobahan ang mga ordinansa o ordinance for the update of Local Tourism Code of Brooks Point Resolution recognizing the contribution of Dr. Judy Ann V. Sarael to the tourism identity of Brooks Point at resolution na naglalaman ng pagpirma ng punong bayan sa Memorandum of Agreement bilang katuwa ng Brooks Point National High School para sa mag-aaral na kailangang mag-work immersion. Samantala, mabilis at masaya namang natapos ang session dahil walang anumang pagtutol ang namagitan sa pagsalakay ng mga usapin. Janelle Diaz, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Janelle. Samantala, sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremony ng electrification project ng pamahalaang lokal ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Jasper A. Medina. Balitang Bayan. Sunod-sunod na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga groundbreakings at turnover ceremonies ng electrification project sa bayan ng Brooks Point noong Huwebes, ika-12 ng Desyembre taong 2024. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing turnover at groundbreaking ceremonies, sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao, Konsehal Hayati Dugasan, Konsehal Arthur Bong Pirares, Konsehal Ezekiel Rodriguez, at Liga ng Barangay President Georgialine Joy O. Kitchon, dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, at iba pang kapitan at opisyalis ng mga barangay. Kabilang dito ang groundbreaking ceremony ng electrification project sa Estrada Road sa Sitio Suring 1,
Barangay Pangubilyan, Magugurang Road sa Sitio Kinorog, Barangay Salogon, Arba Road sa Sitio Tagpait, Arba, Barangay Samariñana, Barrio Site sa Sitio Tamlang sa Barangay Sarasa at Sitio Bentoranza sa Barangay Uring-Uring. Samantala, matagumpay ring na turnover ang proyektong pagpapailaw sa Latube Road sa Sitio Kapangyan, Barangay Aribungos at relocation site sa Purok 7, Barangay Mambalot. Lubos ang kasiyahan ng mga residente sa nasabing lugar sapagkat ang proyektong pagpapailaw ay magsisilbing liwanag sa kanilang tahanan at kalsada ng kanilang pinaroroonan. Sa mensahe ng Punong Bayan, binigyang diin ni Mayor Benedito na ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi para rin sa susunod na saling lahi. Pinangako rin niya ang patuloy na pagsuporta ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa proyektong magdadala ng kaunlaran at pag-asa sa lahat. Jasper Medina, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jasper. Susunod, Department of Agriculture na mahagi ng tulong pinansyal sa 300 magsasaka at mangingisda sa Barangay Tugtog. Balita katid sa inyo ni BPNHS News Reporter Lay Samantha Ibelana. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasamang kinatawan ng Department of Agriculture na si Sir Chris Joseph Canlaon ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa 300 na mga magsasaka at mangingisda ng Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan ngayong December 12, 2024. Lubos ang tuwa ng mga residente ng Barangay Tubtob sa pagkakataon na bahagian sila ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 10,000 piso kung saan ay napakalaking tulong ito upang mas palawakin ang kanilang hanap buhay, katulad na ng pagbili ng binhi at iba pang kailangan para sa pagsasaka at kagamitan at iba pang material para sa pangingisda. Laking pasasalamat naman ni Mayor Benedito na sa nakalipas sa mga buwan ay marami na ang nabigyan ng tulong pinansyal kung saan ay malaking tulong ito upang mapalagaw pa ang hanap buhay ng mga kasapi ng programa. Inaasahan naman ni Mayor na mas marami ang matutulungan ng pamahalaan ng Department of Agriculture sa usaping sakahan at pangisda. Lay Samantha Enrique Villana, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Samantha. Samantala, updated tourism code ng Bayan ng Brooks Point ipresenta para sa mas masiglang turismo. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporter Ian Gabriel R. Facundo. Balitang Bayan. Para sa mas ikabubutin at ikaunlad na serbisyong ibinigay mula sa Municipal Tourism Office sa komunidad sa kalikasan, sa mga cultural activities, sa mga turista, sa iba pang usapin na may kaugnayan sa turismo ng ating bayan, nagkaroon ng presentation of the updated tourism code na pinangunahan ni Dr. Judy Ann Sarail at ng ilan pang kasama mula sa Palawan State University Main Campus College Tourism and Hospitality Management na ginanap noong araw ng Martes, ika-17 ng Disyembre 2024. Sa conference room, New Municipal Halls, dumalo sa naturang presentasyon sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Committee Chairman on Tourism SB Nathan Lacanilaw, Municipal Planning and Development Officer ENP Joy Piramide, Municipal Tourism Officer Arlene Piramide, PSDS Dr. Paterno S. Marquez at iba pang representatives mula sa iba pang opisina ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, gayon din ang ilang NGOs stakeholders. Layunin ng naging presentasyon ang mabigyan pansin ang pangkalahatang proposed budget updates, pagsama-samang insights mula sa mga stakeholders upang maisiguro ang kahalagahan ng tourism codes, mas epektibong paraan ng pagsulong ng turismo at pag-unlad ng komunidad. Ian Gabriel Facundo, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gabriel. Mayor Benedito diniluhan ang blessing ceremony ng mga bagong makinaryang pansaka ng Malinanan farmers. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Azumi R. Cabug. Balitang Bayan. Nakiisa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Bermejin D. Feliciano sa ginanap na Christmas party ng Malulunan Farmers Association sa Barangay Barong-Barong, araw ng Miyerkules, December 11, 2024. Kasabay ng pagdiriwang ay ang blessing ceremony ng mga bagong makinaryang pangsaka katulad ng 4-wheels tractor, harvester at warehouse ng mga kasapi ng association mula sa Department of Agriculture, PMEC, DA Regional Field Office 4B at ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Dumalo rin sa pagdiriwang upang makiisa sina Sangguniang Bayan members Konsehal Victoriano B. Culili, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Ezekiel E. Rodriguez, Konsehal Richard Balian, Konsehal Hayati Dugasan at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quetchon.
Binati naman ni Mayor Benedito ang mga kasapi ng asosasyon dahil sa kanila umanong pagkakaisa kung kaya't natamo nila ang tuloy-tuloy na paglago at magtatagumpay ng kanilang grupo. Ayon naman kay Vice Mayor Feliciano, mahalagang umano ang ginampanang tungkulin ng mga magsasaka dahil sila ang itinuturing na backbone ng mga mamamayan ng Brooks Point na gumagawa upang may bigas na makakain ang mga mamayan at maging malusog at maunlad ang bayan. Azumi Rubio, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Azumi. Susunod, pagpupulong ukol sa 2024 accomplishments at plano para sa taong 2025 ng MADAC at MPOC, pinangunahan ni Mayor Benedito. Ulat hatid ni BPNHS News Reporter Lay Samantha E. Villena para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpulong ng Municipal Anti-Drug Abuse Council at Municipal Peace Order Council na ginanap sa Gender and Development Building Araw ng Martes, December 17, 2024. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ang mga miyembro ng MADAC at MPOC na sina NLGOO, Coraline C. Atienza ng DLG, Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quezon, MADAC MPOC Focal Person Cecilia Castellar, Apprenticeship PMAJ Sir Darius L. Redondo, Joseph P. Harata bilang kinatawan ng presiding judge ng RTC 165 Ramoncito R. Mendoza, PCG Mark Bulan ng Philippines Coast Guard, BFP Marshal SFO3 Randino C. Rovio, Municipal Cooperative Development Officer Noemi Presto, RRC Federation President Maria Teresa A. Kakachan, Municipal Information Officer Deborah Faith C. Malaco at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Sa mentro ang pagpulong sa mga ulat ng mga accomplishments na kaganapan ng bawat ahensya sa loob ng isang taon nakaraang taong 2024 at tinalakay rin ang mga napipintong plano para sa taong 2025. Ilan sa mga pag-usapan ay ang mga security assistance, mobile patrol community outreach, and visitation sa iba't ibang bahagi ng Brooks Point kabilang na ang mga barangay at paaralan. Nasagawa rin ng tree planting activity, obstacle course activity, search and retrieval or rescue operation, sa dalawang kabataang nalunod sa barangay Ipilan, pangikilahok sa Trembalympics ng 4 na munisipyo katulad ng Batarasa, Rizal, Brooks Point at Sopronio Española at IP City Tour sa lungsod ng Puerto Princesa, ang grupo ng MADAC at MPOC na bahagi ng kanilang taunang programa. Ilan sa mga planong isasagawa ay ang Civilian Volunteers Training, Barangay Tanod Refresher Training at mga programang nabibigyan ng pagkakataong pakilahok ang bawat sitio kung saan ay magkakaroon ng 10 civilian volunteer na magiging katuwang sa pangangalaga ng kapayapaan. Lay Samantha Enrique Villena, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Samantha. Samantala, Brooks Point Municipal Science, Technology and Innovation Committee pinangunahan ng special meeting para sa pagpapalawig ng inobasyon sa bayan ng Brooks Point. Ito ay balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Marshall E. Sarap. Balitang Bayan. Bago matapos ang taon ay nagsagawa ng special meeting ang Brooks Point Municipal Science, Technology and Innovation Committee or BPMSTIC sa conference room ng New Municipal Hall, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan na pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso kasama sina DOST Provincial Director Pacifico T. Sariego III at DOST Staff Noel D. Samudjo, Municipal Nutritionist Lorraine F. Abriog, Community Affairs Head of Office Ereneo Maestro Campo, RIC Federation President Maria Teresa Kakatian at iba pang mga kinatawan mula sa ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point araw ng Merkules, ika-13 ng Desyembre taong 2024. Binigyang diin sa agenda ang renovation ng Kitchen Incubator, Coco Sugar Venture, Nutrition Situation Update for Sitios and Barangay, Cacao Farming Update, Proposed Coconut Oil Mill, at hiling ng Makapala na magkaroon ng sariling gusali para sa proper processing ng cacao beans upang gawing produkto ng tsokolate dito sa bayan ng Brooks Point. Inaasahang ang pagpupulong na ito ay simula pa lamang ng mas malawak na inobasyon para sa produkto ng bayan gamit ang makabagong teknolohiya. Marshall Sarag, Brooks Point National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Marshall. Mayor Benedito at mga organisasyon, pinagtibay ang kasunduan sa disaster response ng bayan ng Brooks Point. Para alamin natin ang detalye kay BPNHS News Reporter Darwin Maghanoy. Balitang Bayan.
Matagumpay na ipinagtibay ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng paglagda ng kasunduan sa pamagitan ng lokal pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at People's Organization, Civil Society Organizations at business establishments araw ng Lunes, December 16, 2024, nagnanap sa Municipal Convention Center. Punong abala sa pag-organisa ng kaganapan ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni MDRRMO OIC Engineer Mold, Ryan R. Miranda at mga kasamaan sa Ayan, maraming salamat sa ating magigiting at masisipag na estudyante mula sa Brooks Point National High School o BPNHS Youth Team. Ayan, susunod na po tayo sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point. Ayan, narito po tayo sa ating pangalawang segment ng ating programa, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at isang makabuluhang panayam. Kasama po natin ang walang iba, kundi ang isa sa mga masisipag at alagad ng sports ng bayan. Walang iba po, tulungan niyo po akong i-welcome ang ating Municipal Sports Coordinator Designate. Walang iba po kundi si Sir Benedict Moranya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Thank you, sir. At pinaunlakan niyo po ang aming immediate invitation po sa inyo dahil alam po namin na abalang-abala po kayo ngayon sa, lalo-lalo na po sa preparasyon po sa parating na palaro dito sa ating bayan. Ayan. Ayan. So, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Sir, nalalapit na naman po ang isa sa mga pinakaabangang municipal meet ngayong taon. Ano-ano po ba ang mga preparasyon ang ginagawa ng inyong opisina? Uli po, magandang umaga. Ang preparation po ng aming opisina ay nakabase po kami doon sa binigay po ng timeline ng DepEd. Kasi po talaga yung DepEd po talaga yung pinaka may authorized na magpalaro. At ang LGU, sa pangunguna po ng ating local chief executive, nakasupport po tayo. Ang preparation po namin, number one, yung budget na inaantay ko. Na nagkaroon po tayo, binigyan po tayo ng 250,000 municipal meet. Kung hindi nyo po naitatanong, sa ngayong taon po, 2 beses tayong nag-municipal meet. Yung una ay February 28, ngayon naman po yung pangalawa. December, ang target po nila ay December 11 to 14. Ang preparation po natin doon, bigay po tayo ng mga prizes, mga personal kailangan ng palaro. Tapos yung mga playing venues, nag-identify po kami. Ngayon po ginagawa, yun po kaya po medyo na late tayo ng konti dahil iniikot na po namin yung mga possible playing venues natin. At saka yung Municipal Sports Complex preparations. Yun po yung mga ginagawa natin ngayon. Tsaka tinap na rin po natin yung DepEd at magkakaroon po kasi sila ng 5 zone sa elementary at 14 schools sa secondary. Kaya yun yung makikita natin ngayong darating na municipal meet. Ayan, sir. Bilang isang alagad ng sports, ano po ba ang mga kadalasang pagsubok ang inyong nararanasan pagdating sa preparasyon ng mga ganitong palaro? Pagsubok namin lagi minsan ay yung weather, para kasi yun yung number one kasi nasa open playing venues tayo. Yes. Minsan yung transportation, lalo na ngayon medyo may limit tayo sa transportation dahil hindi natin kayang i-handle o i-cater lahat ng mga bata para mas safe. Kaya sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng DepEd, sila na po yung magdadala ng mga bata ngayon dito sa atin. Try lang po natin na ang mabuo natin sa isang lugar lang yung playing venues na malalapit lang para hindi na tayo masyadong magkaroon ng aberya. Yun po yung mga kalimitan. Ayan, sir. Paano nakatutulong ang mga palarong tulad ng municipal meet sa mga kabataan po? Okay, gandang tanong po yun. Yung nakakatulong po yan, yung municipal meet, palaro, preparation. Kasi po ito yung first step ng mga bata para umangat yung pupuntahan nilang susunod na event na yung kung saan yung provincial meet. Tapos ng provincial meet, mapipili sila sa Mimaropa na kung saan
region na po yung paglalabanan. Kung maswerte pa, hanggang palarong pambansa. Pero po hindi pa nagtatapos sa palarong pambansa yung benepisyo ng bata. Meron po tayo ilan dito na naging varsity player ng mga colleges sa Maynila at naging Philippine team. Ilan po sila yan? Mga dami. Number 1, unahin ko kagad yung bago lang ngayon, si Mr. Romel Bautista sa athletics, si Ayan Hoya sa badminton, naging player, naglaro ng badminton sa Malaysia, tsaka si Sir Jeff Piramide. Yan. Ang dami po yan, dami pa po nila ngayon. Hindi lang po natin maisa-isa pa kasi sila lang yung inabot ko, yung mga time nila, yun yung abot ko na nakilala ko, nakita ko, nasubaybayan natin yung mga bata. Sir, mukhang yung municipal meet para tong training ground po nila, no? Opo, Simula stepping talaga. stone. Stepping stone. So, bigger Stepping stone events. nila, oo, na big events na kung saan buong Brooks Point maglalaro, maglalaban-laban, select the best player tayo, tapos angat tayo ng provincial meet, select the best player ulit, angat tayo ng Mimarupa to papalarong pambansa. Sir, ano-ano po ba ang mga dapat pagandahan ng mga kabataang atleta, mga magulang at mga guro ngayong municipal meet? Ang preparation po talaga ng mga bata, so dapat ready yung kanilang physical na pangangatawan. Kung sasabak kasi sila, hindi natin alam kung yung panahon, kung tag-init o tag-ulan, kasi po ang palaro, lalo na pag sa outfield, ay rain or shine. In preparation naman po ng thank you po sa support ng mga magulang dahil nadinig ko po sa meeting namin nung isang araw na magko-contribute ang mga magulang regarding sa mga personal. Kasi po pag municipal meet, by school. By school ang pundo, by school ang contribution, by school ang uniform. Kanya-kanya po yan. Kaya yun po yung support ng magulang at support ng mga teacher. Sila po nagko-contribute. Kaya po yung ginawa natin ngayon, base din po doon sa napagkasunduan sa meeting, yung aming aid ay by zone, hindi ako magkakamali, magbibigay ng by zone is 15,000. So, may 15,000 aid by zone yung mga elementary. May tagpa 5,000 naman na aid yung high school. Kung 14 sila, kasi hindi magkamali, 70,000, 75 sa elementary, plus prizes pa. Yun yung mga matatanggap nila after ng event. At yun din po yung pagtutulungan natin. Magulang, teacher, at saka yung ating lokal na pamahalaan. Nakaka-excite po ito, no, sir. At curious po kami, sir, bakit po ba natin ginaganap taon-taon ang municipal meet? Okay. Ang municipal meet po kasi ay nakabase tayo sa calendar ng DepEd. Sa DepEd po, activities ang mga municipal meet. Pagdating sa mga school meet, mga school activities, DepEd po ang may control ng kanilang calendar. Kaya po, ngayon din tayo nag-municipal meet, kaya nabanggit ko kanina, na nagdoble na yung ating municipal meet kasi nakabasit sila sa kanilang school calendar. Yun po. Kaya may municipal meet tayong. At saka, yun po yung kasama sa curriculum nila. Opo, kasama. Yun din lang po yung DepEd ang nag-aantay dyan sa mga palaro na yan. Pati po yung Philippine Sports Commission, nag-aantay din po. At saka yung mga private sector sa Manila, sila din po yung mga nagsiselect, mga clubs. Sila po yung nagbibigay ng benepisyo sa mga bata na mapipili nila. Ayan, sige po. Paano po makatutulong ang mga mamamayan ng Brooks Point para sa katagumpayan ng municipal meet? Siguro mamamayan ng Brooks Point po dito sa atin, support lang po talaga dapat po. Kasi kung hindi nakasupport sa pamamagitan na lang ng walang bash, pero dapat. Kasi lahat naman naghihirap. Alam niyo po sa totoo lang, pagod na tayo, tapos bandang huli may mga basher pa, di ba? Hindi na lang, nakita naman sana nila yung, tingnan nila yung hirap ng bawat isa para mas maganda pa yung kalalabasan ng ating activities o mas mapapaganda pa. Kasi kung walang mga ganyan, ay baka nakakalungkot kasi nagpagod na tayo, tapos yung pala negative pa pala sa kanila. Pero okay lang kasi yun din po yung hinuhugutan natin para mas lalo pa natin mapaganda yung mga activities natin. Yan, malapit na po tayong matapos sa ating segment. May nais pa po ba kayong sabihin para sa ating mga batang atleta? So, sa mga batang atleta,
Sa akin, kumpara sa akin, kasi pag-select at pag-train at paghahasa ng isang mabuting at magaling na atleta, nagsisimula yan, number 1, sa bahay natin, sa grassroots, sa school, pataas. So, kung hindi man tayo mapabilang sa mga selections, tuloy pa rin po yung training. Kasi po, lalo na pag individual event, sarili nyo po yung pinapalakas ninyo at pinapagaling ninyo. At huwag po kayo mag-alala at ang ating lokal na pamahalaan naman po ay hindi nagkukulang o hindi nagsasawang magsuporta sa mga katulad ng mga bata. Ayan. So maraming salamat po sir sa napaka-informative na talakayan po ngayong umaga. Ayan, sa lahat po ng mga batang atleta, ayan, naway galingan po natin sa ating mga sports at wag po nating ilayo sa ating mga isip ang sportsmanship. Ayan, so maraming salamat sir sa inyong pagpapaunlak sa aming invitasyon. Maraming salamat din po. Welcome, very much welcome po tayo. Naway hindi po ito ang huli na ma-interview po namin kayo dito sa aming segment. Yes po. Ayan, maraming salamat. Thank you. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan, narito na po tayo sa dulo na ating programa, ang Serbisyong Bayan. Pinagbibigay alam po ng Municipal Civil Registrar na magkakaroon po sila ng mobile civil registration ngayong buwan ng Enero 2025. Ayan, na-post na po nila ang kanilang schedule sa kanilang official page. Ayan. So, ano nga ba ang mga ari nating makamit sa mobile civil registration ngayong Enero 2025. Ayan, pupunta po ang Municipal Civil Registrar sa inyong mga barangay upang maghatid ng serbisyong sibil tulad ng pagpaparehistro ng kapanganakan, kasal at pagkamatay. Ayan. So, ngayong January 14 po, gaganapin ang mobile civil registration sa Barangay Mainit. Sa 15 naman po ay sa Barangay Samariñana. January 16 naman po sa Barangay Malis at Barangay Saraza. January 21 naman po ay sa Barangay Imulnod. January 28 naman po ay sa Barangay Uring-Uring naman po sila. And January 30 ay sa Barangay Ipilan. At January 31 ay sa Barangay Aribungos. Ayan, sa lahat po ng mga nabanggit na barangay na nais magkaroon ng pagkakailanlan. Ayan, ito na po ang time ninyo upang makapag-avail ng libreng civil registration. Ayan, sa lahat po ng eskolar ng bayan, dito sa bayan ng Brooks Point, at ay nilabas na po ng Community Affairs Office ang schedule ng renewal. Ayan, para po sa mga grade 11, ang inyong schedule po ay January 6 to 8, 2025. And the grade 12 naman po ay sa January 9 to 13, 2025. Siyempre po, except po dito ang Sabado at Linggo. Ayan, magdala lamang po kayo ng photocopy of your valid ID, Certificate of Indigency, at photocopy of report card from first to second grading of the first SEM. Ayan. Gayun din po para sa mga scholar ng bayan renewal para sa mga vocational courses, Open High at ALS. Ayan, ang schedule nyo naman po ay January 14 to 15, 2025. Ang requirements nyo naman po ay Certificate of Indigency at Certificate of Enrollment. At ang schedule naman po ng renewal para sa mga kolehiyo, ang first year po ay sa January 16 to 17. Second year naman po ay January 20 to 22. Third year naman po ay January 23 to 24. At fourth year ay 27 to 28. Ayan, ang requirements nyo po ay Certificate of Indigency and Certificate of Registration. Ayan, sa lahat po ng magre-renew mga scholar ng bayan, maaari nyo lang pong dalhin ang mga required na requirements sa opisina po ng Community Affairs Office
sa bagong munisipyo dito sa bayan. Ayan. Sa lahat naman po ng nais maging isang eskolar ng bayan, meron din po kayong pagkakataon. Ayan. So, naka-schedule po ang application periods para sa mga senior high ngayong January 27, 2025. Para naman po sa mga first year and second year college ay sa January 28, 2025. At para sa mga third and fourth year college ay January 29, 2025. So, ang mga requirements po na dadalhin nyo ay Certificate of Enrollment for senior high school applicants. At para naman po sa mga kolehiyo na nais maging eskolar ng bayan, magdala po kayo ng Certificate of Registration o ang inyong COR. Ayan, sa lahat po ng mga eskolar ng bayan, meron po kayong examination para po kayo ay mapabilang sa mga eskolar. Ang inyo pong schedule ng inyong examination ay sa January 30 para po sa mga senior high school at sa mga kolehiyo naman po ay sa January 31. Ayan, maaari nyo lang pong dalhin ang inyong mga requirements ng personal sa opisina ng Community Affairs Office na matatagpuan po sa bagong munisipyo dito sa ating bayan. Ayan. Dahil nalalapit naman po ang halalan, alam mo ba na simula ngayong Enero 12, 2025 ay ipapatupad na ang gun ban bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan ng 2025. Ayan, pinagbabawal po ang pagtatago, pagdadala at paggamit ng baril at iba pang nakakamatay na sandata malibang kung may kaukulang pahintulot mula sa COMELEC. Pangalawa, pagkuha ng serbisyo ng mga security personnel na armado nang walang autorisasyon mula sa COMELEC. Ayan po, kung sino man po ang lalabag sa gun ban ay mahaharap sa mabigat na parusa kabilang ang pagkakakulong at pagkansela ng karapatang bumoto. Ayan, panatilihing ligtas at mapayapa ang ating bayan habang papalapit ang halalan 2025. Ayan, para sa karagdagang impormasyon, tumawag o magtungo sa ating lokal na tanggapan ng Brooks Point COMELEC. Ayan, ang palalang ito ay mula sa Commission on Election, katuwang ang inyong lokal na pamahalaan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Asa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, ako po si Mariel Pagaduan, ang inyong host na naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang manigong bagong taon, bayan ng Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Bayang mahal naming sinilangan, iyong pag-ibig dumaloy sa sapsaban. Sa iyo kumindayog ang kabuhayan, tanod mo'y maruyong sa kapatagan. Bayang mahal na ikaw ang nasa isip at haliw. Sa piling mo, lagi nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig.
perlas ka ng puso, hindi ka iiwan, ika'y aalagaan. Beautiful Brooks Point, aming tahanan. Tuloy po kayo sa bayan namin, pakinggan ang tibok ng aming damdamin. Sa saliw ng agong at babandil, beautiful Brooks Point, inyong mahalin. Bayang mahal na giliw, ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo kami nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. Iyong damhin ang aming pag-ibig.